Ipinag-utos po ng Cebu Provincial Government nitong si Governor Gwendolyn Garcia ang pagpapatigil sa mining companies at nagmimina po nitong ang sabi, extracting, processing, selling, and transporting dolomites. Following the controversial shipment of dolomite rocks. Big sabihin doon pa lang labag na sa batas Kung nanggaling sa Cebu yang, sila na rin naman na nagsabi, galing sa Cebu. Di labag sa batas. Bakit? Hindi kayo kumuha ng ng permit. Naglabas itong si Governor Garcia ng cease and desist order, CDO, laban dito sa Dolomite Mining Corporation at Philippine Mining Services Corporation. Ibig sabihin, identified na ng Cebu kung sino to mga hayop na ito. Di ba yung pagsira sa bundok pagsira sa kalikasan yan? Hindi ba? Mga kaibigan, lalo na ito, wala kayong permiso. Dapat idemanda nyo ito. Sabi ni Garcia, there should have been coordination. Hindi nakipag-coordinate Notice and consultations with the local government unit and the public before dolomites were extracted in Alcoy Town, South Cebu. Ang sabi ni Garcia, the provincial government of Cebu and municipality of Alcoy were not informed of the beautification project in Manila Bay. There was neither any public consultation held before or transport permits were issued to PMSC. Ito nga yung dalawang walang hiya, to transport dolomite rocks from Cebu to Manila. Sabi dito yung the Mines and Geoscience Bureau, MGB, in Central Visayas earlier issued 2 or transport permits to PMSC allowing the shipment of some 7 wet metric tons of dolomites to Manila for use in making it appear there's a white sand beach in Manila Bay. Garcia said not only was a DNR administrative order 2010-21 violated, but there was also no environmental impact study. Ito yung sinasabi ng mga expert batas yan yung environmental impact study. Pinag-aralan muna sana. Done before dolomite rocks were extracted from the mountains of Alcoy Town, which is considered as an environmentally critical area. The mountains of Alcoy are the habitat of endangered sea loys or black siamas, which are found only in Cebu. Meron palang species doon. Sea loys, ano ba yun? At saka black siamas. The absence of an environment impact study, sabi ni Garcia, violated another DENR administrative order 2003-03 and Presidential Decree number 1586 or Environmental Impact Statement System. Yan na rin yung sinabi ng mga expert. Ang sabi ni Garcia, the mining companies were not informed of the beautification project in Manila Bay. There was neither any public consultation held before or transport permits were issued to PMSC allowing the shipment of some 7 wet metric tons of dolomites to Manila for use in making it appear there's a white sand beach in Manila Bay. The absence of an environment impact study, sabi ni Garcia, violated another DENR administrative order 2003-03 and Presidential Decree number 1586 or Environmental Impact Statement System.
Tapos kala mo kung saan nag-aral ng expertise itong saan nakakuha ng expertise itong si Ahan Chen at saka yung amo niyang si Roy Simatu. Mga kaibigan, the harm being inflicted on Cebuanos by the Manila Bay White Sand Project cannot be measured. Hindi raw masusukat ang pinsalang ginawa nito sa mga Cebuano. Yung ginawa nilang ano tawag dyan? Pagkuha ng mga dolomite, because, sabi, of the absence of an environmental impact study. The extraction of dolomite minerals from Alcoy and the consequential damage it will cause to the terrestrial environment of Cebu Island violate the Cebuanos' constitutional right to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. Ano naman, bigla ring naging expert si Rockway. Mga kaibigan, at ang katwiran gusto ko naman maging maganda ang beach sa Maynila. Tado. Ganda. Taga Maynila raw siya. Ano? Anak po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Bigla ka naging taga Maynilan, damuho ka. Paano kumampisis ko? Yan, nakita ninyo. Sinasabit siya ngayon. At kasama si Isko sa sinasabing balak na kasuhan bukod sa hihilingin ng mga environmentalist na ipatigil yung katarantaduhang yan sa Manila Bay, mga kaibigan. Na yan perang maliwanag lang ang habol nitong mga taong ito. At binibihisa nila ng, kumbaga ito baga sa babae ito, di pa naghuhugas gustong lagyan ng lipstick, hindi pa naghihilamos minimake-upan na nila, mga kaibigan. Ang trabaho ng DNR, linisin ninyo ba? Di ba? Linisin ninyo yan. Ano yan? Continuing yan. At saka igawa ninyo muna ng paraan kung paano nyo matatanggal ang baho. Tsaka paano ninyo malilinis yung tumatapon na dumi dyan galing sa Metro Manila. Lahat ng dumi dyan ang tapon Mga kaibigan, saan pa dadaluyin yung mga kwan? Yung mga dumi. Sige nga. Saan? Meron bang iba? So, ang solusyon doon, treatment, di ba? Kung ano yung mga aparatos na kailangan para maiproseso, di ba? Yung mga duming yan. Ipoprocess mo yan. Hindi pwedeng lalagyan mo yan. Bababa na raw yung kwan. Yung level ng dumi, di ba? Yung contamination ng tubig. Kahit ba bumaba yan Lalo na matatanaw mo dyan, di ba? May mga barko dyan, nakaatraka yung mga barko yung mga barko, di ba? Dyan din nagtatapon ng dumi yan Habang nakaparada yung mga barko na yan, nagtatapon din ng dumi dyan sa Manila Bay. Saan magtatapon yan? May basurero ba rin sa lumalapit doon sa barko? Di ba wala naman? Mga kaitas, gagawin mong beach yan. Puro at saka wiwi. Di ba? Lahat ng klaseng basura. Dyan nga pumupunta lahat ng pinanggagalingan, yung galing doon sa, alam niyo yung coastal na yan, malaki yan hanggang Bataan yan Di ba? Hanggang Bataan yan yung coastline na yan, mga kaibigan ng Manila Bay.
Isipin ninyo, dito lahat ang punta. Kanina may napanood tayo sa television. Kababanggit ko lang sa inyo nung kagabi yata o isang gabi, na di ba malimit kami minsan kumakain dyan nila Mayor Lim sa Manila Yacht Club. Napakabaho ron eh. Ang sarap sanang kumain. Masarap, medyo okay na rin yung pagkain. Hindi ka ganong hindi ka ganong makakain sapagkat ang baho, nakita ninyo, doon ngayon ang takbo nung basura. Diba? Kanina pinakita. Kanina lang kuha yan, ha? Ang daming basura. Mga kaibigan, doon ngayon tumatabo yung basura. Ito pa, yung tabi ng US Embassy doon sa Calao. Diba yung tinayuan ni Erap ng casino? Maraming restaurant doon eh. Ang mga dumi niyan, diretso na nga sa kwan eh. Sa dagat eh. Sige nga, paano mo malilinis yan? Tatanggalin mo lahat yung mga establishmentong yan. Tatanggalin mo yung Maynila. Paano mo mabubuhat yung Maynila, yung Pasay? Lahat ng city na yan. Tatanggalin mo lahat yan. Mapabahay yan, iba, dadaan sa ilog. Saan ba tuloy ng ilog? Di ba sa dagat din? Ang kailangan dito, yung proseso na bago tumapon sa Manila Bay, malinis na yung tubig. Di ba? Na tumatapon. Drainage nga lang, hindi malinis eh. Anak ka ng mga kaibigan, di ba? Kaya nga nagbabaha, isa sa nagigisa ng baha, talaga hindi mo na mapipigil, pero malaki sana maitutulong para medyo makontrol yung baha o hindi gaanong tumaas ang tubig pagka bumaba kung malilinis ang drainage. Drainage nga, hindi nyo malinis. Mga damo kayo eh. Dagat pa lilinisin ninyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire. Ito ang katotohanan. Ano yung sinasabi natin kanina na masusurpresa kayo? Nagtataka tayo. Ito katunayang sumasakay lang si Digong nyo. Una, nang siya ay maggawad ng absolute pardon, may desisyon na yung mababang hukuman. Pangalawa, bakit yung bang hukuman, yung bang mababang hukuman, ang pangalan ng judge dyan si Judge Rolin M. Hines Habalde. Ito bang judge na ito nagbase lang ng desisyon sa kanya para sa sarili niya at saka dun sa GCTA na sinasabi, yung good conduct. Nagbase lang ba siya ron? Yung computation? Hindi. Ito nakapagtataka Nagpupuputak itong pamilya na akala mo na api, mga kaibigan, gayong ang katotohanan pala, tumanggap na sila ng bayad ng areglo, mga kaibigan, na areglo na pala sila ano sinasabi nyo ngayon? Hindi ba? Ang talagang issue kay Digong nyo rito, sinasakyan niya, kinakabayo niya yung issue para matakban ang katiwalian ng kanyang administrasyon. Specifically, ang dami, di ba? PhilHealth, Manila Bay. Wala nang katapusang corruption yan In-check, di ba? Wala nang katapusan yan, mga kaibigan. Kaya ang ginagawa na lang nila, katulad ng sinabi natin sa nakaraan, gawa ng issue kahit nakakainis. Wala naman yan, bali wala tae yan
yung pardon na binigay niya. Para saan yung pardon mo? Ha? Para madagdagan ng cosmetic? Laya na talaga yan. Ha? Kaya kahit hindi mo binigyan ng pardon yan, lalaya na yan. Bakit? May desisyon na ang hukuman. Una. Pangalawa, nagpaareglo itong pamilya. Yan ang katotohanan. Ito tumanggap pala ng full payment. Magkano tinanggap nitong pamilya ni Laude? Ang tinanggap nilang pera, ito'y kasama sa desisyon, Binanggit ito sa desisyon. Yung desisyon na inilabas ni Judge Hines Abalde noong September 1. Yung iba-iba niyang desisyon, nakasaad doon kung magkano na at kaya niya pinalalaya na si Pemberton sapagkat tinupad na nito, natupad na niya yung hinihinging damages. Mga kaibigan, yung una niyang desisyon noong August 25, ina-award niya ng 4,650,250 pesos. Madalit sabi, 4,650,000. Ito yung manager's check, ito. Ang number ng manager's check. Na ang tumanggap, hindi ko alam kung kapatid niya ito ni Laude. Si Marilu Laude Mahait ang pangalan. Yan yata yung nagsasalita ngayon, di ba? Tumanggap na ng pera ito Yung damages Tinupad na yung damages Mga kaibigan di ba? Pag inatulang ka, ito yung accessory penalty. Pagbabayarin ka. Tumanggap na yan ng 4,650,000. Manager's check ng RCBC. 0, 0, 6 na 0. Tapos 3270. Yan ang number ng manager's check. Na in-issue ng RCBC dyan sa Fort Sapphire branch sa BGC. Mga kaibigan, nung August 25 lang, August 25, 2020. Tingnan mo, Kuan, ba't ganon? Ayan inaward na ng court, sa tinanggap nila yung pera August 25. Nung last month lang ito, wala pa isang buwan. 2020. Doon yan sa ibinabang desisyon nung hatol kay Pemberton, yung una, noong 2015, November 18, 2015. At na-amend pa ito ng Court of Appeals noong April 3, yung decision na yun. April 3, 2017. Yan, tumanggap na ng pera. Ano pa, ibubunganga mo? Di ba? Ang issue rito, talagang wala na yun yung absolute pardon. Ginagamit lang itong sasakyan ni Presidente Duterte. Sino ba unang humawak ng kaso nito? Di ba si Roque? Si Roque, notorious sa ganyan yan, yung areglo. Di ba siya rin ang humawak ng isang kaso? Amerikano rin ang involved. Sana uwi yun. Di ba sa areglo rin? Yung Smith naman, di ba? Yung Amerikano nun, si Smith.
sana uwi. Di ba areglo rin na yung pamilya, ang kapalit pinapunta, binayaran, tapos binigyan ng visa, papunta sa Amerika. Pumayag kayo Di ba? Bayad na kayo huwag niyo sabihin naubos nyo na yan. August 25 lang yan. Wala pang isang buwan. Ano lang tayong petsa ngayon? 8 lang tayo ngayon. Mga kaibigan. Ang tumanggap ng manager's check, si Marilo Laude Mahait. Kung tutusin nyo, ano ba tawag dito? Hindi ba yan settlement yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kaya yun ang dahilan bakit nagulat ang US Embassy outgoing ambassador. Hindi lang sinabi, pinagmamalaki ni Guevara yun. Kinagulat niya kasi gusto nila magkaroon ng impression na nagpapatupad sila ng rule of law at nawala silang pinipili, maka-inchik sila. Di ba To si Presidente Duterte. Kunyari walang personal sa Amerika. Kahit na hindi mo issue ng gawaran niya ng executive clemency, laya na yan Dahil desisyon nyo ng hukuman. Di ba, mga kaibigan? Ano pa pinagsasabi ninyo? Kaya sila nagsasalita ngayon dyan at kaya, kunyari, binigyan ng executive clemency na absolute pardon para ito ang mag-divert doon sa ibang issue. Dito naman tayo pupunta ngayon. Hanggang sa makaligtaan na ng tao dahil alam naman nila ang ugali ng mga Pilipino ay ningas kugon at madaling makalimot dahil maigsi ang pantanda. Di ba? Ayun na nga mahirap dito Sa incheck lalo na kumpasyon yan. Kaya ngayon huwag kayong dyan kay Pemberton kasi inasikaso ang kaso niyan Tinulungan ng gobyerno nila yan financially. Legal assistance, sigurado silang nagbabayad niyan. Kasi US serviceman yan Hindi ba? Yun ang nakakaingit sa kanila. Hindi mo masusumbatan ng gobyerno na pinaglilingkuran mo. Mga kaibigan, hindi katulad dito, magretiro ka lalo mga sundalo. Mga kaibigan, walang pakialam sa'yo, sumabit ka, di ba? Sa ibang bansa, hindi ka naman tutulungan Ngayon, yun nga, ang nangyayari, tayo nagiging second class citizen sa ating sariling bansa. Mas magalit kayo sa incheck. Ito nga, nakasuhan pa nakulong pa Yung mga incheck ba, nakulong? Tanong ko sa inyo, nakulong ba mga incheck dito? Yung mga pinaguhuli nila, nasan ngayon yan? Nasan ang mga kaso niyan? Mga kaibigan, ito kaya nakatatawa, may pakandak-kandak pa ng tracing. Yung ba mga bahay na tinutuluyan ng incheck, hindi nyo pupuntahan? Yung pinapupuntahan ngayon, di ba, contact tracing? Ang tinetrace lagi, mga Pilipino lang di ba kahapon binabasa natin yung press release ni Lito Lapid. Gusto pang kumita sa incheck ng damuho. Gagamitin pa yung mga pobreng nagrereklamo sa kanya. Pero wala naman siyang gagawin.
Di ba? Ngayon, bakit hindi nyo i-contact tracing yung mga incheck? Di ba? Puntaan ninyo yung mga incheck, yun ang i-contact tracing nyo. Katunayan, kahapon, binabasa natin, sangkaterba pa pala yung mga underground hospital, COVID hospital ng mga Chinese dito. Kaya, dito wala ka mababalita ang incheck na namatay sa COVID. May gamot sila eh. Oh, mga kaibigan. Di ba? Illegal lahat Hospital, illegal. Mag-practice ng medicine, illegal. Yung mga gamot, pinasok dito, illegal. Hindi nakarehistro. Oh, sa food and drug, di ba? Oh. Yan ang i-contact tracing nyo. Unang-una, bakit sila may ospital na may gamot na COVID? Di may ginagamot sila. Oh. Alam nyo yung mga nakukumpiskang gamot dyan? Meron mga nagsabi sa akin yung mga nalaman positive, yun ang ininom eh. Mga kaibigan, mura lang daw yun. Gumaling eh. Nagsigaling sa COVID. May gamot sila eh. Oh. At ang i-contact tracing mo, siyempre, sino magpapagamot dun? E di yung mga nakatira dito, yung maramihan kung tumira sa building, sa bahay, di ba? Ba't yan hindi kasali sa contact tracing? Ang kino-contact tracing lang, mga Pilipino, lalo na dun sa mga depressed area. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire. Ito dito, telecommunity. Ito ang dating Miss Latel. At konsorsyum ito ng negosyanteng nakabase sa Davao na si Dennis Uy. Ito na lahat, di ba? Kanya na lahat. Which included, kasama dito yung Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corporation, Udena Corporation, and China Telecom. A state-owned China Telecom owns 40% of Dito Telco. 40% ng pondo nitong telcong ito na dito ay pag-aari po ng gobyerno. State-owned ng China, 40% niyan. Some government officials and security analysts have earlier raised concerns over the Chinese stake in the consortium. Amid Beijing's use of cyber surveillance in other countries. Yun nga mga nahuhuling gumagawa ng krimen dito, hindi ba? May mga ID pa ng People's Liberation Army. Anong sasabihin ninyo? Nandito na nga sila. Tapos ito palang gobyerno natin walang gagawin. Yan ano yan? Mananagot kayo niyan. Dadating din ang araw. Alam nyo, yung mga napapanood ko na nangyayari, may mga gumagawa ng report sa China. Isa na dyan yung pinangangamba natin. Yung religious belief ninyo, mawawala na yan. Matatapos na ang pag-practice nyo yan. Sa sandaling ang mga Pilipino, walang gagawin laban sa China. Wala Walang naririnig ang ibang mga bansa na natinig na nanggagaling dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, kalimutan nyo na yung Marcos, Aquino. Walang mapapala tayo dyan.
Alam niyo yung pagsasara ng ABS-CBN, tatapatin ko kayo eh. Kanino ba nagumpisa yan? Na hindi yan nabigyan ng prangkisa. Di ba kay Pinoy? Bakit hindi binigyan ni Pinoy yan? Kasi gusto niya tanggalin yung ibang broadcaster doon sa ABS-CBN. At isa pa, tinanggal doon si Chris Aquino eh. Di ba? Tinanggal nila ro si Chris Aquino. Kaya galit din si Pinoy dyan sa ABS-CBN. Huwag kayo maniniwala na ito lang ang berdugo. Hindi. Nagsimula yung sarahan na yan o yung panggigipit sa ABS-CBN panahon ni Pinoy. Mga kaibigan, hindi lang ninyo alam na nag-uusap din yan. Itong si Digong nyo at saka si Pinoy, nag-uusap din yan eh. Baka nagpasalamat pa nga si Chris eh. Sinaran nyo ABS-CBN, maraming salamat. Kaya may narinig ba kayo sa mga yan na sinabi yan sa pagsasara ng ABS-CBN? Wala, di ba? Kaya tigilan nyo na yan. Kawawa tayo mga Pilipino pagka tayo ay kumapit dun sa mga paniwalang sagad sa buto. Di ba yun din ang kinamumuhui natin dito sa mga Dutertanings, mga kaibigan? Sapagkat, nauuwi na sa idolatry. Ginagawa ng pagsamba. Kay Digong nyo, yung kanilang paniwala. Diyan naman nag-uumpisa yan eh, yung maling paniwala na. Nagkakaroon ka na ng maling paniwala, nagiging panatiko ka na. Huwag na tayo magbanggit nung ganun kasi sa totoo lang lahat naman niya may kasalanan eh. Hindi nga lang kasing lupit nito. Hindi lang kasing bangis at kasing siba ng mga kasalukuyang nandyan sa administrasyon. Nanonood po sa atin si Mr. Armin from Las Vegas, Nevada. Baka naging kapitbahay natin ito Di ba? Sa Herbosa lang. Saan ba kayo sa Herbosa? Si Celso Paglingayen Aguilar ng Malaga, Spain. Jaime Ocbina Garcia ng Angeles City. Ang mga katropa natin sa Amsterdam sina Arlene at Mon Barrias, sa Italy si Buenos Dias, Joel Diaz at Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan si Jorge Beichong, si Rosita DC, Ella Samson Albiar, Susana de los Santos, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, si June Di Valencia, isang magaling na singer at actor. Si June Gases ng Abracadabra, nasa Guam yan. Si Walden Kihan Berry, sa Guam din po yan at ang kanyang pamilya. Si Angel Ram Agbuya, Antonio Misa Encarnacion, Niyala Onalokse, Alvin Samson ng London, si Archie Mercado Bibian Ang, si Baste Sebastian from Tondo, Manila, si Reddy San Miguel, Nadine Gonzalo, Nef Carlos Jr., Alex Portades Camacho, J.R. Madrigal, John Narciso Llarena, Miles Jopros, Osias Catalan Olvido, Cheryl Belen from Antioch, California, Joey Regalado, Yobski Epus, si Leonardo Sunga, Julie Balyares Lopez, Banaag,
Luz Bimin Romana, Danny Trias, Mickey Analangina, Ernie Dris, Mona Lisa Gozo, Antiga, Gloria Latorre, ayan, Chofilo Santiago, D. Michel, Jun Juming, B. Acabayo, Danny Trias, isang mahusay na musician, guitarist ng FBC Rebirth. Si Eden Katindig Kiyotcho, Mike, Connie Poblete, Pitate, Retirba Inventado Jerry, Priscilla Mercado Uy, Christopher Mandia, si Dada Dumlao ng The Rhythm of Three, Joel De La Cruz, si Joel at Lourdes Cruz din ng San Diego, California, binabati natin, Nick Ignacio, Edwin Suarez, Joey Regalado from Los Angeles, California, Wilma Aquino, si Yula Sotelo nga pala, nasa Japan, si Marvin Victoria, Danilo M. Dichoso, si Santa Lopez and Transgender Friends. Dapat sila nagbibigay ng opinion, di ba? Sa kaso ni Pemberton. Los Unidos Juventeus yan. Rudy Santos ng California, dating horoscope band. Raul Villanada, katropa natin. Leo Villena ng Thailand, musician din yan. Ed Tantoco from Fullerton, California. Eric Partosa, Felintag Reyes. Binabati natin yung kanyang anak na si Michelle Reyes Banes, birthday pala ngayon. At dahil birthday niya, batiin natin si Michelle Reyes Banes sa kanyang kaarawan. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Delphine Lorenzana.